matitinding tanong pagkatapos ng bawat episode. Isa lang ang masasabi natin, hindi tayo pinakawalan ng kwentong ito. I see a lot of dramatic scenes na nagkalat online. Naparad nyo ba yun guys, yung mga heavy scenes nila? I love watching all of those, by the way. At ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng serye guys, mas mataas na ang stakes. Mas mabibigat ang mga desisyon, mas matindi ang mga konfrontasyon, at mas emosyonal ang bawat eksena. Every episode leaves us asking, hanggang saan pa kayang isugal para sa pag-ibig? Pero higit sa kilig at love triangle, Dating Alice Perez has become a stage for 3 young artists to showcase their growth. Ngayon sa bawat confrontation, sa bawat breakdown, bawat tahimik na eksena, at bawat emosyonal na laban, Angela Muji, Robin Angeles, and of course, Zeke Polina continue to prove that they are not just playing these characters, they are truly living them. With every episode, they continue to raise the bar and deliver performances that resonate with the audiences. At ngayong mid-season press conference natin, hindi lang natin babalikan ng mga eksena nagpatawa, nagpakilig at nagpaluwas sa atin. We will also celebrate the incredible journey of these artists whose passion, dedication, and performances continue to bring Alice, Drake, and Trip to life in the most powerful. Palakpakan muna natin guys. Of course, kaya tayo na ng mid-season is because of all of you, of all of your support globally, diba? So kaya naman samahan nyo kami habang mas lalo natin binubuksan ng kwento sa likod ng mga eksenang tumatak sa ating lahat at silipin ang mga susunod pang pasabog sa isa sa pinaka-inaabang na serye ng Viva One. Once again, welcome to the Dating Alice Perez Mid-Season Press Conference. Pero, syempre, bago natin sila makasama today, guys, panoorin muna natin ito. Wow, nakita talaga natin yung growth nila from, the first season and now, Dating Alice Perez, dito na tayo ngayon. And alam niyo, patuloy tayo sa paglago, sa pag-subaybay sa kanila. At patuloy rin siyempre natin panoorin ang Dating Alice Perez on Viva One. Subscribe na sa Viva One for only 99 pesos per month, 269 pesos for 3 months, 499 pesos for 6 months, and 949 pesos for 1 whole year. Now, eto na tayo guys. You know what? Behind every unforgettable scene and every heart-stopping twist is the creative vision of one director. The man who brought us the hit Rabjel projects such as Seducing Drake Palma, A Werewolf Boy, and of course, a Viva One originals to Rabjel, Us, Maybe. Alam niyo, through his direction, guidance, and mentorship, Angela Muji, Robin Angeles, and Zeke Polina have delivered some of their most emotionally charged and compelling performances yet, showcasing a new level of maturity, intensity, and authenticity that continues to resonate with the audiences week after week after week. Now, as Dating Alice Perez reaches its most crucial turning point, let us all welcome the man behind the vision, the emotions, and the performances that continue to captivate all of us. Ladies and gentlemen, let us all welcome Direk Crisanto B. Aquino. Palakpakan naman natin. Hello, Direk. There we go. Direk, sige, please take the center stage po muna. If you want to say hi to everyone. Direk, this is your microphone. A short message muna para sa ating lahat. Good afternoon po. Thank you for coming sa mid-season press con. Hello. There you have it. Thank you so much, Direk. We are so happy to have you much. here. Be comfortable in your seat. Thank you so much. Ito na guys. The moment you have been waiting for. Ang mga bituin na patuloy na nagpapahook sa atin sa bawat episode ng Dating Alice Perez. Simulan natin sa lalaking tuluyang bumago ng takbo ng kwento. Sino kaya ito? You know what? Halfway through the season, one thing is clear. He didn't just enter the story, he changed the game. Now his arrival shook hearts, challenged loyalties, and made every episode even more impossible to miss. But as the story reaches its turning point, his biggest moments are only beginning. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for the man behind Trep Palma, Zeke Polina. Hello, Zeke. Please take center stage. Ayan, there you have it. Trep Palma in the house. Okay, maraming salamat. Zeke, you can now find a good seat and be comfortable. At syempre guys, ang lalaking patuloy na nagpapatunay na para sa tunay na pag-ibig, walang laban na hindi haharapin. You know what? We have witnessed his struggles, his sacrifices, and the choices that changed everything. But as the story enters its most
crucial chapters, the road ahead becomes even more emotional, more intense, and more unpredictable. Once again, please welcome Drake Sebastian Palma, Rabin Angeles. Rabin Angeles, please take the center stage. There you go. Alright, thanks so much, brother. Looking handsome as always. Upo mo muna dyan, Rabin. Makakwentuhan ka namin maya-maya. At syempre naman, ito na, ang babaeng nasa puso ng kwentong kinababaliwan nating lahat. Every episode, she has faced impossible choices, unexpected challenges, and emotions that continue to test her heart. But as we reach the second half of the series, the biggest decisions and the biggest revelations are still waiting for her. Ladies and gents, let us all welcome the one and only Alice Perez Angela Muji. There you have it. Beautiful as always, Angela Muji. There you have it. Wow. Now can I request all of you guys to please take the center stage para say some photo op. One quick photo opportunity for, of course, the cast and direct. Ayan. Let us favor to our center muna, please. Ayan. Smile. Also, we are live on all of our social media pages, so please do share this video, guys, para mas madami tayong makasama sa ating press conference. How about favor to our left? 1, 2, 3, smile. Perfect. 1, 2, 3, smile. Beautiful. How about favor to your right, please? One, two, three, smile. And perfect. Maraming salamat, guys. You can now sit down because we will be starting our question and answer portion. Pero members of the press, this is your opportunity to ask the cast, of course, together with Direk about their experiences and insights into the series. Paalala lamang po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive and personal questions. Please remain respectful, and only series-related questions will be entertained. Ready na ba tayo, guys? Yeah? Okay. So, first on the list, let us have, of course, from TV5, Miss MJ Marforti. Hi, Miss MJ. Hi! Congratulations, guys! Sobrang, of course, as predicted, sobrang successful ng samahan ninyo and Zeke being in on it as well. But how has your partnership evolved as co-actors ngayon, Rabin and Angela, given that talagang ang dami na rin pinagdaanan ng pinagsamahan ninyo. Nasaan kayo ngayon at what are you working on? Hi po, Miss MJ. I can say na we're at this comfortable stage na isang tinginan pa lang namin, we can already communicate kung ano yung gusto namin maparating sa isa't isa. And I can say that it's very helpful, lalo na po on set kapag kailangan namin ng emotional and heavy scenes. Isang tinginan lang po namin, parehas na kaming nadadala sa eksena. And I can say na we've come a long way, lalo na po compared to Seducing Drake Palma, our first season, wherein medyo makikita po talaga natin na nagsastruggle po kami sa mga heaviness scenes. And we also would like to thank Direk Chris kasi hindi po namin ito magagawa without his guidance. And of course, kay Miss Ana Falero po. Di ba, Rob? Opo, yun po, Miss MJ. Kami ni Angela ngayon, mas komportable na kami sa isa't isa. Parang mas komportable na po kaming umarte, ganun. Tapos parang mas gets na po namin yung isa't isa kung ano yung kailangan namin gawin para mas madala sa eksena, ganun. Tapos mas nag-uusap na po kami para, kumbaga, natatansya namin kung paano yung inaarte namin. Kaya malaki rin po yung pasasalamat namin kay Direk Chris and kay Miss Ana Fileo and sa lahat po ng tao na tumulong sa amin, sa lahat po ng tao sa set and sa buong Viva. Thank you po. Grabe, ngayon meron na kayong endorsement, di ba? Yes. Nagsisimula na. And nung wala pa kayong endorsement, si Angela, dami nang nireregalo sa'yo, Robin, di ba? Mga kandila. Parang may nakwento ka dating ganun. And recently raw, totoo ba, may PS5?
Hindi PS5. Game lang. Binilan niya po ako ng game. Palagi ko po kasing kinukwento sa kanya yun. Sabi ko, may hiniraman kami ng UFC 5, ganyan. Eh, kaso, kinuha na ulit ni Hans. Tapos sabi ko, tapos bigla, kinabukasan, binilan niya po ako ng UFC 6. Wow! Ang bilis. Ang bilis. Ang ano niya, love language ay giving. Opo. Ano naman sa'yo, Robin? Ano? Physical touch. Ayan po. Okay, no further questions. Thank you. Thank you, Miss MJ. Maraming salamat, Miss MJ. By the way, gusto mo lang po i-acknowledge, of course, Wetzel's Pretzels, now open, by the way, sa SM North EDSA for providing our pretzel snacks this afternoon. Ayun po sila sa table. So thank you so much, guys, for being so generous. Next, we have from Manila Standard, let's have Angelica Villanueva. Hello po, good afternoon po, here po. Ayan. First of all, congratulations po sa buong cast and of course, Derek po. My first question will be for Rabjal, no? Dito kasi sa second season, parang win-win ni Drake si Alice, no? Pero kayong dalawa, do you believe in second chances? In love? Ako yes po. Kasi everyone makes mistakes. And kung mahal mo talaga yung tao, you'd accept them sa mistake nila. Pero pag naka-third or fourth, wala nang ganun. Second lang. One chance is enough. Diba sabi nga po nila, I forgot the saying na actually. So, ano na lang po, non-verbatim. Yung parang, break my trust once, I'll forgive you, and then the second time, she won you na. Or something like that. I forgot na eh. How about your Rabbit? Ako rin po, naniniwala po ako sa second chances. Kasi parang mas makikilala niyo po yung isa't isa pag binigyan niyo siya ng second chance. Tapos mas maaayos niyo pa po kumbaga. Yan po. Thank you. Thank you. Ayan. My next questions are directed naman kay Zig. Hi, Trio. Hello. Hello. Ayan. First question. Before, many were questioning you kung bakit ikaw yung magte-take over ng role ni Trip, no? But after ilang episodes ng Dating Alice Perez, maraming viewers yung bumilib sa'yo sa pag-portray kay Trip. Kamusta naman yung pag-accept mo na? Yeah, hindi ko rin in-expect. It's such a blessing na marami ring positive comments and reviews. I've been seeing it, kaya yeah, it definitely pushes me to try my best. I've already been trying my best since day one, but it keeps me going. And it's something na hindi ko in-expect, kaya mas pag-aanin ko pa. Mas pagbubutihin ko pa. Okay. Before you mentioned na you're ready to embrace your pressure, no? In portraying Trip, can you say na you're taking the role gracefully naman? Yeah, there's definitely a lot of pressure, pero as time goes by, then you learn to adapt, and yeah, eventually mawawala din naman yung pressure. So una lang din kasi yan eh. Pero I realized na mas focus on the craft more instead of focusing on the anxiety and the pressure. So yeah. Thank you so much. Thank you so much, Bo. Thank you so much, Miss Angelica. Next, we have a TikTok content creator, Street Scooper, RJ. There you go. Hi, RJ. Hi guys! It's Hi. me, RJ. So ayun, ako agad, hinahanda ko pa nga yung kanil. Pero ayun, sobrang dami kong thought kasi nakapag-set visit ako. Pero bukod doon, congratulations ulit kasi lalong-lalo na nakikita natin yung feedback. Visible naman yung improvement ng lahat ng series and ng mga actors. Simulan ko lang sa pagpapa-thank you muna ako ng mabilis lang kay Viva dahil pinayagan nila ako sa set visit and para i-shoot yung BTS and through Direct. Thank you, Direct. And Miss Chrisma, hi, kung asan ka man Miss Chrisma. Update ko lang po kasi naghahanap na sila ng BTS. Bukas po yun, July 31. I-approve na lang po and isa-send ko na po mamaya yung draft. Kasi inihingi na ng mga inyong fans.
And nagkadili lang po sa edit. And then, ayun, sobrang honored ako as an immersion content creator. And nakita ko sa set yung talagang dedication, yung passion ng lahat. And yun, so eto na, magtatanong na ako. Ay, bago pala yung tanong, mag-share lang ako about sa set visit ko na may kinalaman naman to kung gaano kaganda at yung output ngayon ng Meeting Alice Perez and feedback ng mga tao. Unang-una, Direk, ayun, si Direk sobrang sipag sa set to the point na nagluluto siya para sa mga crew niya. Guys, hindi madali yung yung init sa shoot, yung pagod. Mula umaga sila hanggang gabi pero hindi niya pa rin kinakalimutan na ipagluto yung mga crew niya. Kaya Direk, deserve mo ang success. At hindi ko makakalimutan yung pechay mo hanggang ngayon. Sobrang sarap ng pechay mo, Direk. Nung ano? Pechay. Diba yung pechay niya na may... Ginisang pechay. Yung ginisang pechay. Malinaw Sorry. na lang. Sorry, Direk. Naluto ni Direk. Naluto Ayan. ni Direk. Okay. Ayun. Si Zik naman kung gaano nyo siya nakikita kahambol sa screen talaga, mas lalo na sa personal. And, well, syempre nasa BTS pero isa na yun sa grabe yung pagod niya from Las Piñas, from south to north, halos every time yun na nag-shoot sila. And congratulations Quiz kasi sabi ko nga online, lalong-lalo na yung episode 7, pinatunayan sa pinakita mo lang na deserve mo yung role. Deserve mo yung bagong trip Palma. Yun. And then si Rab naman, Quiz, Rabin, sobrang na-appreciate kita lalong-lalo na nung ginaguide ni Direk si Angela tapos naiwan tayo dun sa tapat ng monitor. And then bigla, ang random pero ang biglang sabi mo, sobrang pinag-uusayan mo para ma-improve na yung performance mo from season 1. And nakita ko kasi sa'yo kung gaano ka ka-concern and kung gaano mo gustong mas gandahan yung project para sa mga nag-a-anticipate sa inyo. So, ang galing. And then, syempre, Miss Angela Muji. Ayun, grabe, sobrang sipag ng ni Angela. Kasi to the point na hindi ko alam kung matatandaan mo to. Kausap ka namin, tapos pagkalingon namin biglang tulog ka na. And hindi kami magtataka kasi ang daming iyak mo din dito sa sa series na to. Pagod yung utak mo, katawan and everything. And then, may one time na hindi ka talaga malapitan kasi nasa sa yung character mo. Ganon ka ka-effective talaga na actress. Dalang-dala mo yung yung role mo. Ayun, so ito yung question ko. Ito pala yung question. So ang question ko is, bilang kayo, hindi bilang character nyo ano yung masasabi nyo sa mga character nyo? Kung may sasabihin kayo sa character nyo, na tayo, episode 7 na tayo. So ano yung feedback nyo sa mismong character na pinoportray nyo as you And ayun din, ganun din kay Direk, yung tanong ko, ano yung masasabi mo sa takbo ng mga nangyayari ng mga characters as personally din. So, kay Rab muna siguro. O, isa lang po masasabi ko, kumalma kayo at mag-usap-usap. Yun lang, ang dami na nangyayari masyado eh. Patindi ng patindi, I Oo. agree. Ako naman kay Alice, maybe distance yourself muna sa kanilang dalawa para hindi mo sila saktan, pati sarili mo. I think you need to reflect mag-isa. I feel like I wouldn't just say something. I feel like the first thing I do is I'd hug Trip. I feel like he's gone through a lot then. We can't deny na syempre may side din si Trip na nagpapakita na rin ng red flags. Pero I do believe na it's coming from a genuine place talaga. So yeah, he's definitely a fighter. He really does fight for his love. Pero I would say na, I think there has to be some boundaries and limits at some point, Sometimes he has to stop, sometimes he has to chill, so yeah. There you go. I believe we have to cut that for now kasi medyo mahaba pa yung lineup natin of questions. But thank you so much. We appreciate all of that. Thank you so much, Sir RJ. Let's proceed with Random Republica, Miss Kate Adahar. Hi, Miss Kate. Hi, good afternoon po.
Afternoon. So direct, since naka-work mo na rin sila before, ano yung na-appreciate mo sa Rabjan and also with Z? Okay, from SDP to Werewolf to Anthology to DAP, I think yung Rabgel themselves, they are very much willing to learn. They are willing to listen. Handa silang matuto. Nakikinig sila. And along the way, nung ginagawa namin yung DAP, I talk to them na, I can't do this on my own. I need you. Ako, director ako. Alam ko yung context ng script, alam ko yung emosyon ng script, pero kailangan ko malaman what's happening inside you as actors portraying Alice and Drake and also kay Z. I always talk to them. And that's one of the good things siguro na process namin na we'll always talk. I consult them. And they are very collaborative. If they have question, kung meron silang hindi naiintindihan or kung meron silang parang hindi sila komportable, they say it. Very comfortable na kami to each other. So, I think you're always willing to learn and willing to listen. That's a very good quality or good qualities of actors. And for Rabjel, kasi kanina nabanggit yung ginif mo sa kanya. And doon, nung nagsa-start pa lang kayo, parang kinikwento mo, Angela, na parang big deal na yung blow dryer na binili mo. Ngayon, na ang dami-dami yung projects, ano yung parang investment or gifts nyo para sa sarili? For me po, ang investment ko po for myself siguro is yung jewelry. Kasi I've never had any kind of real jewelry before. Always costume jewelry. So first time ko bumili ng pieces na magagamit ko sa mga events. And I'm so happy. Kasi, wala, it's just a girl's dream to have a lot of jewelry. So yun, I'm just a girl. Earrings ba? Or I got earrings, I got a necklace, a bracelet. I haven't gotten a ring yet. Yun na lang. Ako naman po, bumili po ako ng maliit na home gym sa bahay para makapagbuhat po ako pag walang taping. Yan. Thank you po. Thank you po. There you have it. Thank you so much, Miss Kate. Up next, we have from Stars Photog, Alana Sancon. Hello, good afternoon. Congratulations. Mid-season na yung Dating Alice. Thank you po. Ayun. Yung tanong ko lang kayo ng chemistry yung dalawa. From that time na gumawa sila ng movie, tapos yung first nilang teleserye. Pero paano nyo pa po bino-workout at mas pakiligin yung mga fans? So magitan ng mga eksena ginagawa nyo dito sa Dating Alice Perez. So far kasi yung, episode 1 to 7, kung kilig ang pag-uusapan, parang wala namang kilig doon kasi parang ang bibigat na mga eksena. It's more on the connection of Alice and Drake siguro sa kwento na kumakapit sila. Yung kilig kasi talaga na 100% kilig na sa episode 9. Nandun talaga yun. Todo to the max, fireworks, kilig talaga yun. So kailangan nilang abangan yun. And kung question is, paano ko nilalabas yung kilig sa kanilang dalawa, hindi ako naglalabas sila eh. It's very natural to them eh. Magtabi lang sila, magtinginan lang sila. Yung mga staff ko sa likod, gumaganong gano'n na parang kinikilig na yung mga crew. I mean, minsan nga after ng cut, nakikita ko yung nagdali o kaya yung buman, nakasmile eh. Sabi ko, kinikilig ka? Mas wala lang, ngingiti lang sila. Natural po sa kanila yung kilig. Hindi ko na kailangan ilabas yun. Thank you, Direk. Sa Rabjel naman, yan. So, Rabjel, tanong ko lang kung ano ba yung mas challenging sa inyong dalawa? Yung magpakilig o yung gampanan yung mga heavy scenes na ginagawa nyo ngayon dito sa 1 to 7 na episodes? Saan kayo mas na-challenge na gawin? Ako po sa heavy scenes po talaga. Kaya before po mag-DAP, around Werewolf Boy era, sobrang nagbabasa na po ako ng libro, nagpe-prepare na po ako for the character. And lagi ko pong tinatandaan na kailangan kong bumawi.
because hindi ako masyadong satisfied with my performance sa SDP. Every heavy scene, halatang nagsastruggle talaga ako. And this time, I want to give justice to Alice. Kasi I'm not just doing this because it's my job. I'm doing this because I'm bringing a character to life, a character that was loved by many people, and I don't want to let them down. Viva entrusted me to this role, so I have to step it up. Kailangan kong gawin ng maayos. Yan po. Love you. There you go. Okay na po ba yan? Sir? Sabi is answering niya. Okay. Ayun, ako naman po sa heavy scene din. Sa mga heavy scenes ako nahirapan. Kaya pinaghandaan ko po talaga siya na maayos. Tapos kinausap ko po si Miss Ana Fileo kung ano po yung mga nahihirapan po ako. Talagang inayos ko muna po lahat yun bago mag-start yung DAP. Kasi gusto ko rin po, gaya ni Angela, gusto ko rin bumawi sa DAP dahil dun sa SDP po, hindi pa po ako maka-arte na maayos kasi bago pa lang po. Yun po. Follow up lang, how do you support each other dun sa mga heavy scenes ninyong dalawa? Meron po kaming bagong ginagawa ngayon na parang sobrang nakakatulong po siya sa amin dalawa. Gagawin namin before kami mag-take, meron pong actor's cue. Tapos, magtititigan lang po kami. Tapos minsan mag-uusap, minsan titigan lang, tapos naiiyak na po kami. Ayan, ganun po yung bago namin natutunan. Ganon din po yung ginagawa namin. Kunyari, may times na, kasi sa sobrang bigat ng eksena, parang bumibigay or kumakalas sa character. So, ang gagawin namin is mag-uusap kami para bumalik sa character. Na parang, kunyari, wala naman siya sa linya. Sabihin ko sa kanya, ay, bawal. Parang magagalit ako sa kanya. Sabihin ko, bakit mo ito ginawa? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos, babalik po kami sa character. Kumbaga, we talk it out as the characters. Thank you, congratulations to Salamat all. po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much for that. Next, let's have from Abante Liling, Ray Pumaloy. Anong tawag dito? Congratulations sa inyong dalawa dahil talagang sikat na sikat kayo. At parang feeling ko naman, hindi yun lang pinapasakay yung mga fans ninyo kung ano man ang meron kayo. Kumbaga, pinapakita nyo talaga kung ano yung meron kayo. Yun, ibig sabihin, ano na ba ang meron kayo ngayon? Kasi nakikita ko parang kampante na kayo, tapos very sweet, si Robin, very protective. Baka meron ng leveling up dun sa huli nating press con. All I can say is, Masaya po kami ngayon. we're just happy. Masaya in what way? Masaya na kayo na or masaya na meron kayong mutual understanding or masaya na ano? Masaya po kami with what we have. Opo. For us, we don't have to define it kasi we're okay with this as of the moment. Hindi po kami nagmamadali Madali. into things. We'll just let it unfold naturally. Kung darating po yun, darating po siya. And I think yun yung nakakawala ng pressure sa amin kasi hindi po namin siya fina-force. Robin, meron kang idadagdag? Ayun lang po. Gaya po na sabi ni Angela, hindi po namin minamadali. Darating at darating din po yun. So, ibig sabihin, naisip nyo kapag naging kayo officially, magkakaroon na ng problema sa working relationship nyo or baka... Hindi naman po. Ayun po. We just really want to focus on our craft for now. Parang, we think of it this way, mag-work muna tayo for our families. And then after that, once parang ma-reach na natin kung ano yung goal natin for ourselves, maybe then we can focus on us. Meron na bang, ano yung mga nabago ng isa't isa sa inyo dahil magkasama kayo at magka-love team kayo? Ang dami po na bago sa akin ni Angela. Napapahaba niya yung pasensya ko. Ang dami po niya tinuturo sa akin, pati po yung pag-i-English ko dito sa DAP. Tinuturuan po ako niya. Yan po.
What's the question again? I'm sorry. Ano yung nabago sa'yo ng pagiging close nyo ni Robin or being co-worker, mga ganon? For me po, I always say this na naturuan po ako ni Robin makisama lalo sa mga tao kasi ako po, medyo mahiyain kasi ako sa una. So, hindi pala maganda tignan na hindi ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao, nami-misinterpret po yun. So with Robin, parang hindi naman niya po ako tinuruan. Na-observe ko lang po yun, habit niya po talaga mag-greet ng lahat ng tao, kilalanin lahat ng tao, and minsan kini-quiz po ako niyan mag-hi ako, hello po, tapos sabi niya, oh, kilala mo yan? Sino yan? Gaganan niya ako, tapos sabi ko, oh, si Kuya Bogs yan, bakit? Very good, gaganan siya. So parang nakakatuwa lang po na meron akong things na napipick up from him na I know would affect my life positively po. Yan. Last question na lang, pag hindi pa kayo magkasama, naisip niyo ang isa't isa? Opo. Ay? Ay, hindi, pero lagi naman po ako nagme-message sa kanya. Kamusta ka? Kamusta ka dyan sa set? Alam mo, mayroon po kasi mga araw na silang dalawa po yung magka-eksena, tapos ako nakauwi na, gano'n. So, nangangamusta lang. Kahapon. Yeah. Nami-miss mo? Opo naman. Ayan, ikaw na, Angela. Ako po, hinahanap ko po yung presence niya kasi happy pill I'm ko sorry, po yung? siya. Presence niya. A presence. Kasi happy pill ko po kasi siya. So, Ay. kapag nasa set po, tapos early po siyang mapapack up, pero yun ko, tahimik na ako, wala nang cute sa paligid. Oh. Pero grabe ko naman. Pero yun po, nagpapasaya po siya. Hindi lang po ako yung may happy pill sa kanya. Lahat po ng tao po sa set napapa-good vibes po ni Robin. Thank you napaka-candid din yung dalawa at napaka-honest. Maraming Salamat po, salamat. salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Up next, we have from Radar PH, Kiko Escuadro. Hello po. Hello po. First of all. Hello. First question muna kay Zeke. Hello, Zeke. Hello po. How yung mga fans, kamusta yung mga fans ng Rapgel na, syempre, alam naman natin sa story, ikaw yung third party sa kwento. Ano yung mga support na nakuha mo from them? They're very supportive. Lalo na sa, let's say, kaya sa mga posts, ganun, may mga interactions, or let's say may posts kami together with Angela or Robin, from both fandoms. You know, fans ni Robin, fans ni Angela, they're both very supportive. And halatang natutuwa sila, so it's something I'm very thankful for. Siyempre, pag effective yung character na ginagampanan mo, may mga naiinis sa'yo, may ganun ka na bang experience from fans na kahit sino nakakapanood? I would say na when I check TikTok, makikita ko sometimes yung comments na naiinis sila kay Trip, ganun, especially the latest episode. And yeah, I'm nothing but thankful for that because obviously, sinasabi naman nila Trip, hindi naman Zeke. So yeah, it just means your acting is effective. And at the same time, they know how to differentiate the actor from the character. So Okay, thank you. Kay Robin and Angela, hello po. Sorry. Syempre bago si Zeke sa inyong dalawa, paano niyo siya sinusuportahan sa mga eksena na alam na kakaiba para sa kanya? Parang isa pa lang po kasi yung eksena naming tatlo kaming Oo. magkasama. At yun po yung sa episode 7? Yes, yung confrontation po. Ay, 6 po pala. 7 po. 7. Pero, sorry po. Back to the question. Isa po yun sa recent episodes namin. And medyo nahirapan po ako, personally, kasi first time ko po silang makasama na ganun yung eksena. Hindi ko po alam kung paano po siya gagawin. Pero I think the way we supported each other is yung trust namin sa isa't isa. And yung reassurance namin sa isa't isa na kaya mo yan, focus lang tayo. And of course, with Derek's help, tinutulungan niya rin po kaming tatlo. Diba, Derek?
Thank you po, Direk. Ah, Yun po. siguro kay Robin. Robin, bilang leading man ni Angela, syempre, paano mo binibigyan ng assurance yung fans sa effectivity ng character mo na yung role is Rabjel? Oh, sorry. Or parang yung sa paano mo binibigyan ng ano na lang masasabi mo doon sa mga fans na syempre yung suporta para sa inyo solid kasi maganda yung napapanood nila sa inyo. Sa lahat po ng mga taong sumusuporta sa amin, simula si Duseng Drake Palma hanggang ngayon, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. Alam niyo po yan kung gaano ako ka-thankful sa inyo. And mahal na mahal po namin kayong lahat. Gagalingan pa po namin. Madami pa po kami matututunan. Thank you guys. Okay. Thank you. Salamat po. There you go. Maraming salamat po. Up next, let's have another TikTok content creator, Sab Santos. Hello, here. Hi. So yung first question ko is, meron kasing scene sa I think it's episode 6 na parang 16 minutes long siya na awayan, iyakan. And it's actually trending online, even the audio of Angela. Sobrang dami ng gumagawa nun. What can you say about that scene? Kasi panigurado sobrang tagal yung sinunod dyan. Also for direct, how was it shooting that specific scene? Actually, that specific scene is 12 page long. Yes. Sinut ko siya ng isang diretso lang, walang putol. Sumusunod na yung camera sa kanila. One long take, 2 cams following them from standing to sitting the bed, from standing again. It's a long take. And the energy was there. Si Alice at Drake, para kaming naglaho lahat sa kwarto. Parang binuhay nila mismo yung eksena sa loob ng room yun na hindi kami nag-i-exist. Ganun nila ginawa yun. Hindi sila bumitaw to each other. I don't know, it's the magic of actors sometimes that you disappear and you become someone else when the camera rolls. So, na-amaze ako sa kanilang dalawa. Kita naman sa episode kung paano binuhos nila yung puso nila. Ang maganda sa eksena yung kasi balance siya. Nag-start siya with Alice, tahimik lang si Drake. Napunta kay Drake, tahimik lang si Alice. Napunta na naman kay Alice, napunta kay... Ganun siya eh. Balance siya eh. Ang ganda ng flow ng scene and that's the effort really of Rabjel. Sabi ko nga sa tweet ko is, what you saw there is their pure skills and talents. Pinakita ko lang sa inyo. Iyon. Magaling po yung dalawang bata. Thank you, Direk. We love you. Love you. Love you. Also for Rabjel, how was it shooting that specific scene? Lalo si Angela, up to 16 minutes long. Namamaga na yung mata niya eh. So talagang... For me po, it was challenging sa part na sobrang haba ng lines ko. And hindi ko alam how I managed to add more ad-libs. Kahit sobrang haba na niya, siguro to feel it lang. Mas maramdaman ko lang. Angela, the mura is adlib. Oo po. The mura is adlib. Tagalog na mura pa yun. Pati yung minahal kita ng paulit-ulit. Si Direk po nagsabi po. Sabi ko, sabihin mo Angela, minahal kita ng paulit-ulit 3 times. Yun na yun, yung naging challenge sa TikTok. Yes po. Hindi ko po in-expect na it would blow up like that. Pero sobrang grateful po ako kay Direk and of course to our DOP, si Direk Alex and Direk MJ kasi ang tagal po nilang hawak-hawak din yung camera. Ang bigat po nun. So, it was a group effort. I think lahat po talaga nagtulangan. It's not just us ni Robin. It's everyone behind the scenes who made the magic happen. So, I'm glad na it's getting the recognition that I truly believe it deserves po. Ako naman po, nung isushoot namin yung scene na yun, sobrang kabang-kaba po ako buong maghapon. Kasi parang yung araw na yun, sobrang bigat po ng lahat ng eksena. Pati yung, kasabay po yun nung kami tatlo. Yung nagsuntukan kami ni Trip. Parang ang aga-aga nagsusuntukan kami. Tapos bigla, yun na yung kukunan namin, yung 12 pages. Tapos, sinasabi ko po, parang, hindi ko pa siya masyadong memorize kasi ang hirap niyang i-memorize. Mahina po kasi ako memorize. Tapos nung kukunan na,
Pag po kasi may nakatutok na camera, parang hindi ko na po nararamdaman yung sarili ko. Yung mismong character na yung nararamdaman ko. So parang tuloy-tuloy lang po. Tapos, nung nag-cut na si Direk, okay na, yun na pala yun. Ang saya lang na nabuo po namin siya na hindi kami masyado nagkakamali. Yan po. Also, direct request lang namin ng mga fans, kasama na ako doon, na baka pwedeng i-release yung one take para makita kung gano'n talaga yung nangyayari. Yun na yun. Okay. Yun na yun. Yun. Siyempre with the editing, Yes. pero hindi nyo napansin na it's a very long take. It's really a long take. And then for my last question, the adaptation kasi is very faithful dun sa libro. That's why the casual viewers, nasa-stress sila, even yung mga nakabasa, nasa-stress sila, even for me na nagbasa. So what can you say about the casual viewers na nakikita yung toxicity of the story, the red flags, what would you like to say? Actually ako, nung nag-tweet ako nung hindi pa kami nag-shoot, sabi ko, I want to stop reading this script. I want to breathe. Kasi even nung binabasa ko yung Wattpad, stress na stress talaga ako. Kung ano yung nafe-feel nyo ngayon sa adaptation, inis na inis ako, ba't ayaw nyo mag-usap? Exactly, yun yung comment ng karamihan. Pero pagdating sa episode 9, full smile ako. After episode 9, stress na naman ako. So, babalik na naman lahat. So, I think kailangan lang nilang kumapit. Kailangan lang nilang maintindihan na these are flawed people. Lahat naman tayo may mga pagkakamali sa buhay. Hindi naman tayo perfect. Nagkataon lang siguro, nagsama-sama sila sa isang kwento. Na lahat sila ay may dark side. Lahat sila ay may red flag. Lahat sila may red flag. Lahat sila may mistakes. Lahat sila may hindi nagagawa na dapat gawin. Pero sooner or later, I promise naman to the fans and to the viewers na maayos lahat yan sa dulo. Sa ending. Kaya kumapit lang kayo hanggang ending dahil nasa ending ang tunay na fireworks. Yes. Kumapit lang kayo. Robin and Angela, do you have comments? Sorry. Stay faithful lang po sa story. I mean, maniwala lang po kayo sa series na to dahil sasaya din po kayo towards the end. Yan pa. Thank you. Salamat po. There you have it. Maraming salamat po. Up next, let's have from Inquirer.net, Jessica Evangelista. Hi, Jessica. Hello, congratulations, Ramjel. Yung tanong ko, kasi di ba parang kapag artista ka, may mga, sa mga characters mo, may mga ugali ka na minsan nadadala mo sa tunay na buhay. Like parang, hindi na may magagawa ka. Ay parang hindi ako to, parang si Angela to. Ano yung, si Alice to, parang ano yung sa inyo yon, yung qualities na yun? For me, yung kalutangan ni Alice. Minsan nadadala ko na siya, like hindi naman po kami nagtitake. Tapos yung mga tao sa paligid ko, Alice! Kasi very Alice of me. Kunyari, may nakalimutan ako or mali yung nasabi ko, something like that. Yan lang po. Yan lang naman. Hopefully. Ako, parang wala naman po ako nadadala kasi sinanay ko po yung sarili ko na pag-cut na. Nonchalant? Di naman ako nonchalant. Yun lang po. Thank you. Kay Derek naman po. Derek, parang ano po yung tingin, ano yung thoughts nyo sa mga, paano nyo po masasabi na malakas pa rin po yung Filipino storytelling kahit na may mga foreign content? Lalo po ngayon parang may nabasa ko kanina pagkaano ka na wala pong showing na Filipino movies right now. Kasi nga po, di ba may Spider-Man tapos may The Odyssey. I think ang Philippine stories kasi is home. Yun yung tahanan natin eh. Kahit sabihin natin na big production yung Hollywood, malalaki yung artista. But I think the essence of Philippine story is yung mismong kwento niya na hindi tayo, nakakapit tayo, na relatable tayo sa kwento. Kaya itong DAP actually, ang hilig natin sa iyak eh. Ang hilig natin sa drama eh. Ang hilig natin sa naaawa tayo sa mga characters eh. Kaya mas kumakapit yung tao sa DAP din. So, yun. So I think the essence of the Filipino stories are really the story itself. Kasi yun yung home natin as Filipinos. Thank you po. Congratulations. There you have it. Maraming salamat po. And we are down to our last person to ask. We have from Lionheart TV, Mr. Richard Pagligawan.
Hello, congratulations dito sa Dating Alice Paris. Actually, yung first question ko lang sa ating mga cast, share kayo ng something funny or anything na hindi nyo makakalimutang BTS with each other while shooting Dating Alice Paris. Parang wala nakakatawa masyado kasi masyado tayo seryoso palagi. Ang pinaka-memorable pa rin po talaga for me, I think yung sa SDP pa eh. Wala po masyadong nakakatawa this season kasi Ay. sobrang bigat po. Tama ba? Meron nakakatawa. Ano? Nung nasa beach po kami, pero hindi ko pa po pwedeng ikwento yung mga nangyari. Kailangan nyo muna po mapanood. Eh di, BTS man. Hindi. Dapat mapanood nila eh. Ah. Basta sobrang happy po kami lahat doon sa beach. Parang wala kami mabigat na eksena. Yun lang ang tanging araw na hindi kami umiyak. Yan po. Zeke, may share ka ba? Well, yeah, just like what they said, more on dramatic scenes and heavy scenes kasi with Rabjel. Pero ang ka-eksena ko na comedic, wala siya right now, pero si Topher, si Miko. So yung mga eksena namin, well, they're comedic, pero at the same time, sa mismong set or IRL, tawan-tawa din talaga kami sa pinaggawa namin. Kaya, ayun, so far yung mga scenes namin, yung mga kulitan, bardagulan, gano'n. Yun eh. Natawa kami mismo sa eksena habang ginagawa namin. So, yeah. And kanina kasi parang natakel na lahat naman may red flag. So, eto na lang. Ano yung non-negotiable red flag sa inyo in dating someone? Non-negotiable. For me, a big red flag na parang deal breaker talaga is when someone, something as bad as cheating, is something na I feel like, non-negotiable for me. Raja? Siguro also one is cheating and then another for me is yung respect for my family. Kung wala siyang respeto sa pamilya ko, it's like disrespect to me as well. Yun. Ako po, yung pag wala siyang respeto sa mga tao, una ko pong tinitignan yun palagi sa kahit kaninong tao. Gusto ko po yung lahat ng kung paano niya kausapin yung mga tao, dapat pare-parehas, pantay-pantay. Yeah. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you po. There you have it. Palakpakan naman natin, guys. That concludes our Dating Alice Paris mid-season press conference. Now, to everybody, maraming salamat. Can I request everybody to please stand up and take center stage para sa ating one last photo opportunity. Of course, to our esteemed guests, media partners at sa brilliant minds behind this show, maraming salamat po. Okay, there we have Direk, Zeke, Angela, and of course, Rabin. Please favor to your right first. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa Dating Alice Paris really one roller coaster ride. Now let us favor to our center. Sa gitna naman po tayo. 1, 2, 3, smile. Beautiful. How about to your left, please? And beautiful. Before we leave the venue, I believe we will watch something dito sa ating VTR. So please, guys. Okay, sige. One last for Rabin and Angela. Ayan, sige. Rabgel. Ayan, beautiful. Okay, there you have it. Maraming salamat. Ladies and gents, let's put our eyes on the screen. I want to marry the person that I love. And that is you, Alice. Hi ma'am! Welcome to Lion Resort! Si Drake! Dito si Drake! Pwede mo ba ako malipat ng room? Actually ma'am, all the rooms are occupied. But the upper villa is still available for the two of you. We can share a bed. No. This is your beautiful room. It's the best view of the beach. It's so romantic.